Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, October 14 na po, 2025, banta ng bagyo ang posibleng pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng araw ng Huwebes at Biyernes. Aalamin natin yung posibleng maging direksyon nito at kung ito nga po ba itutumbok dito papunta sa North Luzon at kung magiging malakas na bagyo. Tatawagin ho itong bagyong Ramel kapag nabuo na sa loob ng ating par. Aalamin din natin yung weather system po na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Meron din po tayong update sa possible na mga aftershocks ngayong araw po ng Martes dahil sa malalakas na lindol nitong mga nakaraang pong mga araw. So bago ho natin ipagpatuloy, baka naman ho pwede nyo i-like yung video natin, pakishare na rin po ng update natin para ho tumaas ang engagement natin at makaabot yung update natin sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. So unahin na muna natin, naglabas na ho ang pag-asa ng tinatawag ho natin na tropical cyclone threat potential at meron tayong week 1 at week 2. Mabilisan lang to. Sa week 1 natin, October 13 nagsimula kahapon hanggang October 19, yung sama ng panahon o banta ng bagyo ang inaasahan natin, patumbok siya dito po sa may bandang North Luzon. At yung sinasabi natin, nasa category ito ng high chance na maging isang ganap nga po na malakas na bagyo. Sa week 2 naman, October 20 hanggang October 26 ay possible ito lumabas sa kanluran ng ating bansa at direktang tatama po sa kalupaan ng North Luzon. So maraming mga lugar yan ang posible pong maapektuhan. Pero tulad na aking sinasabi, yan yung unang senaryo. May pangalawang senaryo tayo na posible ang mag-record or magbago po ang pagkilos. Tara po kabayan, silipin natin yung pinaka-live weather radar natin. Ipapakita ko sa inyo mabuti. So kung makikita ho ninyo, ito yung sinasabi natin na ito po sama ng panahon. Sa Japan Meteorological Agency, isang ganap na po ito na low pressure area. Kung makikita nyo naman sa ngayon, medyo malayo pa ito at hindi pa naman ito direktang nakakaapekto sa alimang bahagi po ng ating bansa. Ang pinaka-lokasyon po niya sa ngayon mga kaibigan ko mga kababayan ay 2,155 kilometers east of southern Mindanao. At ito mahina pa 30 kilometers per hour. Hindi pa natin ito dapat masyadong alalahanin at isipin. Mai-stress lamang tayo. Pero tulad na aking sinasabi, pagdating po ng araw ng Huwebes hanggang sa Biyernes, posible na po itong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung tsansa po na ito maging malakas na bagyo ay mas tumataas. Dahil po matagal niyang babaybayin o mas mahaba po yung panahon o oras na babaybayin niya yung karagatan po natin habang papalapit po sa may North Luzon. Yun po kasi yung nakikita natin sa advanced weather forecast. So sinusundan natin yung mga detalye para din po maipaabot ko sa inyo. So ngayon dapat ay maging alerto at maging handa tayo sa mga posibilidad ho na pwede pong mangyari. So kaibigan, balikan natin yung banta ng posibleng bagyo, malakas na bagyo. Alamin muna natin yung ating tinatawag ho na forecast weather condition, yung weather system po na nakakaapekto sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dito ho, sa area ho ng Isabela, sa may Aurora, Camarines Norte, ang weather condition po sa mga lugar na yan, patuloy ho ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ngayon pong araw ng Martes. Dahil po yan sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. So kung napapansin nyo ho, itong hangin na yan, ito ho, yung umiihip na hangin na yan, marami yan ho yung easterlies o yung maalinsangan or mahinit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. So ang posibleng impact po nito ay kaya pa rin magpabaha nito. At magpagka-landslide, pwede rin. Dahil po kapag nagkaroon ng moderate to heavy rain sa anumang oras, posible hong mangyari yan. So mas maganda nakahanda po tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Samantalang sa bahagi naman po ng Metro Manila, the rest po ng Luzon at ilang bahagi po ng Eastern Visayas, patuloy din po makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms pagdating po sa hapon at sa gabi dahil po sa easterlies. Yung mainit na hangin nga po na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, apektado ho, kung makikita nyo ihip. Kaya naman itong sama ng panahon, LPA nito, tumataas yung chance mas lumapit, lalo na pag nandito na po siya sa may bandang loob ng ating par, sa may Eastern Visayas, possible na mas ma-develop pa siya sa malakas po na kategory ng bagyo. Aalamin natin mamaya. Sa ilang bahagi naman po ng Mindanao, the rest po ng Visayas ay patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan ngayong araw po ng Martes, dahil naman po yan sa tinatawag natin na mga localized thunderstorms. Laging tinatanong sa atin kung bakit daw po ba ang lalakas ng mga pag-ulan tuwing hapon at minsan may kasamang pagkulog at pagkidlat.
Hindi ho yun dahil sa bagyo, no? Wala pa naman tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating PAR. Wala pang aktibong bagyo. Bagamat merong low pressure area sa labas, wala pa namang bagyo sa loob. So, yun po ay dahil sa mga localized thunderstorm and usually, bandang hapon ho hanggang sa gabi yung nagiging epekto nun. At minsan tumatagal yung pag-uulan ng 30 minutes to 1 hour at minsan yung pinakamahaba umaabot hanggang 2 oras. Pero bihira lamang mangyari yung ganong kalakas po o kabilis o katagal na pag-uulan. So ngayon, tulad ng aking sinabi, easterlies at localized thunderstorm ang nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So marami nagtatanong, nasaan na daw yung amihan o yung northeast monsoon? Yung tinatawag natin na northeast monsoon, medyo nawala sa ngayon dahil nga po sa easterlies. Alam nyo, pag nagkontrahan yan, mas lamang yung epekto ng easterlies, mas malawak yung nasasakop niya sa ngayon. No? Sana ho clear sa atin. Pero sa mga susunod ho na mga linggo, posible na bumalik ulit ang epekto ng southwesterly wind low dito sa Mikanluran at northeasterly wind low o yung mahinang amihan. At aabangan natin yan, no? Dahil nga po kapag may amihan season tayo, medyo mas maganda yung panahon natin at mas malimit o kakaunti yung mga bagyong pumapasok sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Well, balikan naman natin. Ito nga pong banta ng sama ng panahon o LPA na nasa labas pa ng PAR. Kahit sabihin ho natin na ito malayo pa, ngayon pa lamang nakikita natin yung sirkulasyon ng kanyang hangin. Yung trap or extension niya ay malawak ho yung nasasakop. Kung nakikita nyo, etong umiikot ho sa paligid niya, tinatawag ho yan na spiral clouds. Yan yung trap or extension ho ng hangin ng LPA or kahit kapag naging bagyo. Yun yung pinaka-extension niya. Yan yung direkta nakakaapekto. Actually, medyo malapit na. Pag lumapit pa siya ng konti, pagdating ho ng Miyerkules ho ng gabi, inaasahan ho, pagdating ng Thursday hanggang sa Friday ho ng umaga ay nasa loob na ho ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So kung may nakita kayong bagyo, eto, si Kidan yan dati, wala nang epekto no, sa anumang bahagi ng ating bansa. So ngayon, yung chance niyan ay mas tumataas na dumaan ho dito sa North Luzon. So yung mga lugar ho dyan ngayon pinaghahanda sa posibleng banta ng malakas ho na bagyo. Actually, nakikita sa advanced weather forecast natin, inayon na rin sa pagtala ng Pag-asa, nasa high chance po talaga ito na maging isang malakas ho na bagyo. Actually, hindi ito pananakot. Hinasabi ko lamang ho sa inyo direkta yung mga posibilidad na pwedeng mangyari. And ayon na rin po yan sa iba't ibang mga weather models na atin pong ginagamit para din po mas maabisuhan ko kayo at makapagbigay po ng paalala. So ngayon, babalikan natin yan kasi meron din po tayong update ngayon sa mga aftershocks na nangyayari po sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Alam nyo, medyo talagang ang bansa natin ngayon medyo magulo. Bukod ho sa may mga bagyo na, may mga sunod-sunod pa na lindol. Eto ho, no, para ho sa mga possible na aftershocks, i-explain ko sa inyo mabuti. Ang naranasan po na magnitude na 4.8 dyan po sa Corimao, Ilocos Norte noong October 5, naranasan yung mga aftershocks. Marami din doon sa area po ng Ilocos Norte. So mag-ingat pa rin yung mga lugar dyan na posibleng makaranas na mga mahihinang paglindol. Actually, pag mga lindol ho na 1.1 hanggang 2.5 na magnitude, hindi masyadong nararamdaman. Yung parang akala natin wala lang. Pero halos minuto, oras-oras, may paglindol po talaga. Kung i-check nyo po sa homepage po o sa page po ng PBOX. At yung magnitude na 4.4 naman po sa Pugo, La Union, no October 9, may mga posibilidad pa rin na aftershocks ang maranasan. Magnitude 5.1 naman sa Zambales no October 11, ang posible pa rin pong maranasan sa mga susunod po na mga oras. Kahit mahina yan, alam nyo hindi natin pwedeng baliwalain kasi dyan po nagsisimula yan. At magnitude 4.5 naman po sa Maconacon, Isabela noong October 11. At yung mga aftershocks tuloy-tuloy pa rin. Merong mahina, merong malalakas at mas maganda, lagi tayong naka-alerto. Yung pinaka-latest natin kahapon ho ng madaling araw diyan sa Bogo, Cebu, lakas po ng lindol na yan ay umabot po sa 5.8 magnitude. Sa Cebu ho yan. At magnitude 6.9 naman ang naranasan naman po sa Bogo, Cebu din nung September 30. So yung mga aftershock na yon, naranasan na noong mga nakaraang mga araw, nagkakaroon siya ng connectivity or connection po sa mga tumatamang lugar sa iba't ibang parte po ng ating bansa.
At magnitude 4.9 naman po sa Burgos, Surigao del Norte. Yung mga lugar din po na yan. Magnitude 4.2 sa Silaco, Southern Leyte, magnitude 4.5 sa Manay, Davao Oriental, magnitude 4.5 pa rin po sa Sarangani. Magnitude 6.8 naman ang naranasan sa Manay, Davao Oriental noong October 10. Magnitude 5.8 naman sa Davao Oriental. So yung mga lugar na aking binanggit, possible yung mga aftershocks, at kapag ka nagtuloy-tuloy yan, meron din tayong mga posibleng tsunami alert, no? At mas maganda na lagi ho tayong nakamonitor sa lagay po ng mga posibleng pagkilos or banta ng mga lindol. Actually, dito po sa channel natin, lagi ko pong sinasabi sa inyo na hindi lamang tayo nakapokus sa puro bagyo. Kahit wala pong bagyo, meron tayong mga update ngayon para paalala sa mga kababayan natin. At tulad na aking sinasabi, meron pa rin tayong abiso ngayon sa mga lugar po na walang pasok, no? Especially sa mga lugar ho na aking binanggit dahil po sa banta ng sunod-sunod na mga lindol. Sa NCR, sa ilang bahagi ng Metro Manila, mga lugar ho na yan, ay wala po rin pong pasok hanggang ngayong araw po ng Martes. So mas maganda, kahit po online class pa lang ang ating meron ngayon, ay naka-alerto pa rin tayo sa banta ng mga posible pong aftershocks. Tulad na aking sinasabi mga kaibigan, hindi lamang po yung mga lugar po sa may Cebu, yung mga lugar na yan ang natatama, nakakaranas ngayon ng mga paglindol. Ayon na rin po sa pagtatala ng PBOX, ang malaking bahagi ho ng Metro Manila ay posibleng makaranas din ng pagyanig po ng lindol. So, walang nakakaalam kung kailan. Pero ang sigurado dito ay mangyayari ho, no? Kaya mas maganda pa rin yung panalangin ang ating gawin para po sa safety po ng bawat isa. Sa ngayong araw po ng Martes, wala pa rin pasok ho, no? Sa malaking bahagi ho ng Metro Manila. Sa may Quezon City, sa may Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, San Juan, Taguig, Valenzuela, at Pateros. Yung update ho na yan ay dahil po sa pagkalat po ng flu outbreak at kasama sa banta ng mga posibleng aftershocks po ng mga lindol na naranasan nitong mga nakarang mga araw. So kaibigan kabayan, okay na ba yung update natin sa lindol? Kung nakinig ho kayo, sana ho nakatulong yung update ko na yan. Babalik na ho tayo dito ho sa ating weather update dahil yan talaga yung pinofokusan natin ngayon dahil nga po sa panibagong banta ng bagyo ang posible pong pumasok sa loob ng ating par. So balikan natin, no? Tignan natin mabuti. Ngayon, kung nakikita nyo, halos kada oras ay nagkakaroon po ng movement or pagkilos etong low pressure area na ito. Nakakategorize ito na isang malakas ho na bagyo at paano naman natin malalaman, malayo pa naman. Kung titignan nyo ho, ang isang low pressure area or sama ng panahon, kahit sabihin natin cloud cluster lamang yan, kapag yan ho ay dumadaan sa malaking bahagi ho ng katubigan, bago ho tumama o lumapit sa ating bansa, nagkakaroon yan ng mas malakas na development hanggang sa maging isang ganap nga po na malakas na bagyo. Kapag pumasok sa par, magdating ng araw ng Huwebes at Biyernes, posible itong makaapekto muna dito po sa Eastern Visayas bago po direktang tumama dito po sa may North Luzon. So ang sinasabi ko sa inyo, ngayon pa lamang ho, alam naman natin marami pang napinsalan ng lindol, hindi pa nakaka-recover, pero kailangan pa rin nating lumaban at maghanda sa mga posibleng banta ng susunod po na bagyo. Actually, etong bagyo na to, etong LPA na yan o sama ng panahon na yan, ipinanalangin natin sa Diyos. Instantly malulusaw ho yan. Pero napapansin nyo naman, inaalaw ng Panginoon na mangyari yung mga ganito para ho lumapit tayo sa Kanya at isipin natin na tayo ay walang silbi kung wala po ang gabay ng Panginoon sa atin. So kung makikita nyo, sinasabayan po ng sirkulasyon ng LPA na ito yung lakas po ng easterlies o yung malinsang hangin na nanggagaling ho sa may karagatang Pasipiko. Nakikita nyo naman, no? Yung pagkilos po ng sirkulasyon ng hangin itong low pressure area sabay sa ikot po ng easterlies. At itong easterlies o yung hangin ng easterlies ay patumbok po dito sa bandang Eastern Visayas at yung mas malaking parte dito po sa North Luzon. Kaya yung chances, no, yung dalawang senaryo, yung unang senaryo natin, ito ilalapit papasok sa par at dadaan sa Eastern Visayas, direktang maglalandfall dito sa kalupaan po ng North Luzon. Actually, yung Paulo diyan din dumaan, pero hindi naman ganoon katindi yung naging pinsala ho ng bagyong Paulo. Kaya naman
itong bagyong sasabihin natin na banta ng bagyong Ramil kapag nasa loob na ng PAR, ay dapat ho ganun din ang maging epekto. Kahit tumama sa kalupaan natin, laban lang. Paghandaan natin. So, lagi ako nagpapaalala, nagbibigay ako ng mga abiso sa mga dapat nating gawin. Actually, talagang halos araw-araw kasama sa update ko yung paalala sa inyo. Yung mga elders po natin na nakikinig, hello po sa inyo, Naitay, ate kuya, mga tatay ho, kamusta ho kayo? Pakinggan nyo humabuti yung lagi kong sinasabi pagpapaalala. Kinakailangan kasi sa ating mga Pilipino, lagi ho nare-remind, no? Pag nare-remind tayo sa isang bagay, alam natin, nagsisik in sa atin, ay, si Balita ngayon, nagsabi ng ganito dapat ang gawin natin. So, dapat handa ho tayo. Kahit sabihin natin, or nakikita na potensyal, ito ay tatama sa malaking bahagi po ng North Luzon, ay posible rin niyang mag-recurve. So, itignan natin yung senaryo. Ito kasing high pressure o hangin po ng easterlies, posibleng humina yan pagdating po ng araw ng Webes at Biyernes. Kapag humina yung easterlies na yan, mawawalan ng pressure. Ito pong LPA na yan at yung kanyang sanang direktang tatama dito sa North Luzon ay posible pong magbago. So dapat ho ipanalangin natin yon na ganun ho ang mangyari sa pangalawang senaryo yon. Yung unang senaryo, sinabi ko na hindi magbabago ang easterlies at mananatili pa rin siya sa weather system natin at tuloy-tuloy pa rin ang paglapit. Ito nga pong low pressure area. Sasabihin ko sa inyo na ito nga po ay kapag naging isang bagyo sa loob ng PAR, tatawagin bagyong Ramil ang pang-18 bagyo ngayong 2025 at kung di ako nagkakamali, pang-3 bagyo na ngayong Oktubre. Sa pagkatalaho ng Pag-asa, 2 hanggang 4 ngayong October at pagdating ng November, December, uunti na yung bagyo na posible nating ma-monitor. Dahil po yan sa amihan or amihan season na, yung northeast monsoon, malamig na hangin na ho yan, no? So ngayon mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, eto no, hindi pa nakakapasok sa loob ng paletong LPA, unang-una lagi ho kayong mag-antabay sa aking weather update. Ako ho'y gumigising ng maaga para po magbigay ng sariwang balita sa lagay ho ng ating panahon. Dapat ho lagi kayong nakamonitor at ako ho'y hinihimay-himay ko talaga yan. Ini-explain ko lang mabuti sa abot ho ng aking makakaya, no? Maaga ho tayo nagre-research at kumukuha ng mga daily updates at ayon na rin sa ating mga weather models na ginagamit. Talagang lahat po yun, dinidetali ko sa inyo. Minsan nga nauutal na ako, nagkakamali na, no? Pero alam ko naman, nauunawaan ng mga kababayan natin yan. Nawala yan sa pagkakamali, nasa impormasyon ho yan. So yung pangalawa, ngayon pa lamang po ay i-safety na natin yung ating mga importanteng gamit. Kaya nga po ngayon, ang LGU sa Luzon, Visayas at Mindanao ay may ginagawa na yung go bag, yung kumpleto na ho, no? Pwede natin ilagay yung mga dokumento natin doon para isang bitbitan lang, lindol man yan o malakas na bagyo, naka-ready, nakapack na agad, no? Aalis na tayo. I-plug out din natin yung mga appliances natin, lalo na kapag merong malalakas na mga pag-ulan, dahil kapag nagkaroon ng mga malalakas na pag-ulan, possible yung pagbabaha at mababasa, posibleng mabasa yung mga wire natin, yung mga wirings ng appliances, at pwedeng maging main cause po ng aksidente or sakuna, no? Yung mga pagkuryente, ganyan. Ang pangatlo natin, kinakailangan po ba rin po natin i-maintain yung kalinisan, lalo na ho dito sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Alam ko marami ngayon talagang hindi pa makarecover pero ilalaban pa rin natin yan. Maglinis tayo ng kapaligiran dahil kapag na-maintain natin ang kalinisan, kapag may mga malalakas sa pag-ulan, hindi po sasabay ang pagbabaha. Ano? Yung iba nga hindi pa nakakabangon, sasabayan pa tayo ng pagbaha, wala nang mangyayari. Talagang mahihirapan po tayong makarecover. Pero kung magtutulong-tulungan tayo mga Pilipino, kayang-kaya ho natin yan. Eto naman pangatlo, napaalala ko sa inyo mga kaibigan, mag-imbak tayo ng pagkain, no? Kahit hindi marami, kahit yung saktuhan lang sa pagkain natin sa pamilya, kahit yung pang ilang araw lang para hindi tayo labas ng labas, no? Alam nyo, pag may mga malalakas sa pag-ulan, mga bagyo, ang hirap lumabas at prone tayo sa accident, no? Matamaan tayo ng mga lumilipad na bagay, napakadelikado ho. At eto pa, kinakailangan din po lumikas yung mga malapit sa mga baybayin at yung malapit nakatira sa paanan ng bundok. Siyempre, hindi lang dahil sa bagyo, yung mga landslide dahil sa lindol nangyayarihan. At yung malapit po sa mga ilog, kapag meron ko kayong nakikitang update ng malalakas na mga pag-ulan, kahit walang bagyo, actually, nung mga nakaraang mga update natin, meron tayong update ng ITCC o Intertropical Convergence Zone na nagbigay ng matinding pag-uulan o rumaragas ang pag-uulan talaga o baha sa ilang bahagi ng ating bansa dahil nga po sa walang palyaw, walang tigil po na pag-uulan. So minsan mas okay pa yung bagyo dahil nga po yung pag-uulan
ilang oras lamang na bugso na malalakas. Pero ang mga southwest monsoon ay TCC, easterlies, mahaba po yung epekto ng pag-ulan na kanilang naidudulot o naibibigay po sa atin. So dapat palagi tayong nakamonitor. At ito pa yung panghuli natin, laing ko sinasabi sa inyo na kinakailangan ho nating manalangin. So alam ko yung mga kababayan natin na nakikinig dito, yung sinasabi nyo ho, minsan ay sinasabi nila, hindi ako marunong manalangin, hindi kami marunong. Paano ho ba? Napakasimple. Kausapin lang natin direkta ating Panginoon. Sabihin natin ating problema, sitwasyon ngayon. May mga bagyo man o wala, pakikinggan niya ho tayo. Hindi yan pagalingan. Hindi kailangan mahaba. Kahit maigsi lang, basta nandun o taos puso, wala hong problema yon. Kinakailangan natin yan dahil tulad ngayon, sunod-sunod po ang mga banta ng lindol, bagyo, kinakailangan natin manalangin para ho sa kaligtasan natin. Mamaya meron tayong Bible verse. Babaunan ko kayo, no? So, eto ho, no? Sinasabi ko, laging maging alerto. Bago ko tapusin, nakalimutan na ko kayo na sa banta ng lindol, yung mga paalala ko din, no? Pasensya na ho kayo kung umaabot tayo, no? May lindol, bagyo tayo kasi kailangan ho talaga eh. Trabaho ko ho ito eh. Pagpasensyahan nyo na ako. At eto naman po, sa mga paalala ko naman no, sa banta ng mga posibleng aftershocks dahil po sa sunod-sunod at malalakas na mga lindol. Unang-una, kapag merong malakas na lindol na nangyayari, lalo na merong Manila Trench na sinasabi ngayon na posible nga pong the big one, i-rebuke natin yan. Hindi yan mangyayari in the name of Jesus, no? At kapag kayo nasa loob ng inyong bahay at may malakas na lindol, unang-una, tumayo lamang po kayo sa isang ligtas na lugar. Yung sa ilalim ng mesa, sa kama, o yung sa matitibay na muebles o hindi yung basta masisira para medyo safe tayo. At huwag ho tayo tumakbo. At gayon din, pangalagaan po ng ulo at leeg. Mas safe po kasi yan. So huwag din tayo magtangkang lumabas ng ating bahay kapag meron po mga pagyanig o malalakas na mga paglindol. Actually, yung earthquake drill minsan hindi nasusunod eh. Dahil kapag nataranta na tayo, minsan takbo na lang eh. Siyempre, hindi na, wala na, bali wala na, no? At kapag tayo naman nasa labas ng ating bahay, lumayo ho tayo sa mga gusali, lalo na dito sa may parte po ng Visayas at lalo na sa Mindanao, ang daming nakaapektuhan talaga sa Davao Oriental, ang tindi ho ng pinsala. Dapat ho ganon. At kapag ho tayo nasa sasakyan naman, huwag ho tayo magpatakbo. Huminto tayo at hintayin natin humina yung lindol o mawala yung lindol. Lumabas ng sasakyan kung kinakailangan pag medyo nandun tayo sa mga area na merong mga matataas na building. Pagkatapos ng lindol, anong dapat natin gawin? Kailangan natin suruin ang sarili natin, ang kapiligiran. Mamaya, tayo ay nasugatan. Mamaya, yung pupuntahan natin mayroong pababa o pabagsak na pesto o may pabagsak na building. Mag-ingat ho tayo. At mag-ingat po tayo sa mga possible na aftershocks at sa mga ilang pang mga paalala, kailangan natin dumalo ng mga earthquake drill. So, yung mga aftershocks, nararanasan yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi huligtas ang Luzon sa banta ng malalakas na lindol. Nakaranas ang Luzon ng lindol itong mga nakarang mga araw. At salamat sa Panginoon, hindi man ganoon kalakas, hindi man ganoon katindihan naging pinsala, pero nandoon ang pag-iingat ng Panginoon. Sa Visayas area naman, alam ko talagang bugbog na sa lakas ng mga bagyo, tapos nakaranas pa ng lindol, gayon din sa Mindanao. So ang kailangan talaga natin ngayon ay ang salita ng Panginoon at yung ating panalangin sa Kanya. Unang-una, lagi kong sinasabi sa inyo, kapag ganitong merong banta ng papalapit ho na bagyo, alam nyo, matapos lang itong panibagong bagyo na banta ng bagyong Ramil na papasok sa loob ng ating par, makakaasa kayo at magiging okay din ang lahat. Meron mga nawala sa mga mahal natin sa buhay, yun ho ay hindi pa katapusan ng mundo. Yun ho ay talagang pagpapaalala sa atin ng Panginoon na ang buhay natin o buhay ng tao ay maigsi lamang, no? At hindi tayo tatagal o pangmatagalan nito. Strangers lamang tayo dito sa lupa. Tayo tagapamahala lamang ng katawan na meron tayo ngayon. Tatandaan nyo ho yan na dapat hindi tayo nag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Bagkos ang iniimpok natin ay kayamanan ho sa langit. Kinakailangan natin dumalo ng mga gawain ng Panginoon. Actually, lahat ho tayo kailangan mag-aral ng salita ng Panginoon at makipagpalakasan tayo sa ating mga kapatiran. Kailangan ho natin yan. So bago ko tapusin, meron ho akong short na Bible verse. At eto muna, no, kung nakaabot kayo hanggang dito, gusto ko lang malaman, no, pa-comment naman po ng inyong pangalan at kung taga saan kayo. Kasi meron pa tayong Bible verse, isisingit ko dito sa aking channel. Sinasamantala ko, no, ako naman yung may-ari ng channel. So, ito take ko yung opportunity
para makapag-share at yung mga kababayan natin mawala ho yung pangamba. Dalawang Bible verse po ang ating tatalakayin at araw-araw ko po itong inuulit. So narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Filipos chapter 4 verse 6, mga kapatid, narito po ang sinasabi: huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Napakalino naman ho, no? Sa kabila ng lahat na nangyayari ngayon, may mga bagyo man na parating, nakita naman natin, meron pong mga lindol, sunod-sunod, sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao, sunod-sunod ho yan, kailangan pa rin natin manatiling kalmado. So, paano naman mangyayari yun? Magiging kalmado tayo, sunod-sunod na nga po yung mga trahedya o mga sakunang nangyayari. So, napakalino naman na huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. Bagkos, kinakailangan ho nating matutong manalangin sa ating Panginoon. Kapag tayo ho ay nanalangin, ang ginagawa natin dito ay direct na nakikipag-usap sa Diyos, no? Alam nyo, ganito ho yan. Kapag tayo may ugnayan sa ating Panginoon, lagi tayo nananalangin, kinakausap po natin siya. Hindi kailangan ng prayer natin ay sobrang haba. Hindi kailangan ng prayer natin umaabot ng isang oras or 30 minutes. 3 to 5 minutes, at least galing sa inyong puso, mahalaga na po yun at malaking bagay na po yun para sa atin. At naiintindihan na po yun, no? O nalalaman na po yun ng ating Panginoon yung ating mga panalangin at hinaing. Alam nyo, sa mga sitwasyon na ganito ang nangyayari, ang sinasabi ng iba na katapusan na ng mundo, alam nyo, lahat ho matatapos. Lahat po ng bagay dito sa mundo ay mawawala, pero ang salita ng Panginoon, never and ever po yan mawawala. Yan po ang dapat natin panghawakan. At bukod dyan sa Filipos chapter 4 verse 6, narito pa yung isang Bible verse natin. Sa Awit 121 verse 7 to 8. Ililigtas ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan. Iingatan niya ang iyong buhay. Babantayan ka niya sa iyong pag-alis at pagbalik ngayon at magpakailanman. Actually, pang ilang araw na natin tinatalakay ito pong sa Awit 121 verse 7 to 8. Dahil nga po sa sunod-sunod na mga kalamidad, mga bagyo, lindol, sunod-sunod ho talaga, ang daming mga napapahamak na aksidente, kinakailangan ho natin baunin eto nga po nga salita ng Panginoon. Alam nyo, kapag meron po tayong pinanghahawakan at naninindigan tayo sa salita ng ating Panginoon, hindi ho tayo kakabahan, bagkos magkakaroon po tayo ng lakas ng loob. Alam nyo ba na ang panalangin natin sa ating Panginoon ay very powerful? Yung iba ho kasi kapag merong mga aksidente or may mga lindol at merong mga malalakas na bagyo, minsan ang ginagawa nila, hindi sila tumatawag sa Panginoon. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi nila nakasanayan na lagi pong nagpe-pray. Actually, ang kailangan natin gawin dito is manalangin ng manalangin. Yung ibang sinasabi, no, ganito ho. Pag nagpe-pray daw sila, wala naman daw nangyayari. Parang wala naman daw epekto. Kapatid, kaibigan, hindi ho walang epekto, no? Hindi naman instantly pag nag-pray tayo ngayon andyan na sa harap natin. For example, nag-pray ako nang gusto ko ng sasakyan. Hindi yan instantly lalabas sa harapan ko. Kinakailangan kong kumilos, kinakailangan makita ng Panginoon sa hiniling ko, ginagawa ko talaga, no? Nag-e-effort ako. At kapag humiling naman ako ng kaligtasan, protection, at walang sakit, kinakailangan, kilusan ko din po. Pag aalis ako, kinakailangan ko din mag-ingat. Pag sa katawan ko naman, katawan naman natin, kinakailangan nating ingatan. Kumain tayo ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo, at wag kong kumain ng mga bawal, no? Yung sobrang mga hindi naman healthy sa ating katawan. So, kailangan yon. Tulad ngayon, may banta ng panibagong bagyo at sunod-sunod na mga aftershocks na posibleng maranasan sa mga susunod pa na mga araw. And ayon din sa PBOX, merong mga malalakas na lindol na susunod. Kinakailangan natin na huwag mabalisa sa lahat ng anumang bagay, bagkos higilingin natin sa Panginoon ang ating panalangin at ibibigay niya yon. Dito naman sa awit, sa ating Bible verse, ililigtas ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan.
Iingatan niya ang iyong buhay, babantayan ka niya sa iyong pag-alis at pagbalik ngayon at magpakailanman. So yun lamang ang pinaka-update natin, kaibigan kabayan. Sana ho nakaabot kayo dito dahil ang hirap din. Actually, kahit mahirap mag-share, wala akong problema dito. Ito ho'y ginagawa ko para ho baunin nating lahat. So kung nakaabot kayo dito, pa-comment ulit ang pangalan nyo at kung taga saan kayo. At yan muna yung update natin, yung lagay ng panahon nasa unahan, nasa bandang gitna naman yung sa update po sa Lindol. At yung ating Bible verse naman, nandito po sa may bandang dulo. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat.